Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila. Tutok na po dito sa programang Lunas Extension sa DZRH at RH-TV. For 30 minutes, samahan niyo po kami at pag-usapan po natin ang ating kalusugan, pangangalaga ng ating katawan at pag-iwas sa iba't ibang karamdaman. 15 days before Christmas, makakasama nga rin po Ella Nibensal at ang ating pinagkakatiwalaang family at integrative medicine specialist. Welcome po natin, Dr. Irene Lim. Kumusta at magandang gabi. Nakakarami na po ba tayo ng Christmas party, Doc? Hindi pa naman, pasimula pa lang. Okay. Okay, so magandang gabi po sa inyong lahat at hoping that you are all in good health and magandang kalagayan po. Yes, yan nga po ang wish natin sa kanila ngayong holiday season, ano? At syempre, pag-uusapan nga po natin ngayon, Doc, ay sleep death. Kung sa Tagalog, utang sa tulog, Doc. May Yes, pagkakautang na nga rin po pala tayo sa tulog, ano? Para sa mga napupuyat lagi dyan, ako, makinig kayo mabuti. Marami kayong mapupulot na aral kung paano nga ba tayo makakabawi sa puyat. Ngayon nga, Doc, alamin nga rin po natin, ano po ba muna yung mga hidden signs that you have dangerous sleep death? Yung may panganib na o nalalagay na nga rin po sa alanganin ang ating katawan at ang ating kalusugan dahil sa kakulangan nga po ng tulog. Okay, so minsan nararamdaman natin tong mga to but we never expect na yun pala senyales ng kakulangan sa tulog, no? So, ayan, you wake up tired even after a full night's sleep. Yun ho bang kagigising nyo lang, feeling hindi ho kayo renewed, no? Parang pagod pa rin. Oo. No? Parang kulang pa rin, Doc, no? Hindi pa rin sapat. Yes, para bang yung 8 hours in bed still feels like zero rest, no? And you crave for salt or sweets, especially at night. Nakaramdam na ho ba kayo ng ganun, ano? Parang kain na kain kayo sa matatamis. Ang may utang kasi ho sa tulog, dinidisrupt niya yung cortisol and ghrelin. Ghrelin is hunger hormone. So, yung body ho nagdi-demand ng quick energy and electrolytes. And also, you feel dizzy when standing up. Yung mahilo-hilo kayo pag biglang tatayo kayo. Ano yun kasi autonomic instability galing sa chronic stress hormones due to lack of restorative sleep. Also, hindi ho kayo makatolerate ng heat easily. So, impaired ho kasi ang thermoregulation inyo, no? And you get easily sick kasi ho yung natural killer cell natin nagdadrop pagka hindi ho nakaka-rest ng maayos. Kaya madaling sipunin, ubuhin. Yes, oo. Kaya sleep ho has a very important role sa sleep, sa immunity. And ayan, may mga sudden palpitation kayo for no reason at all. Marami ho iniisip lang, kala nila may acid reflux lang sila. But it's actually nervous system fatigue. And ayan, you gain fats around the belly. Ayan, may connection ho sa tulog, yung pag-gain ninyo ng bilbil sa inyong abdomen. Even if you don't eat much. Tataka kayo bakit lumalaki yung waistline. Hindi naman kayo nagkakakain ng sobra. And ayan, you forgot words or misplaced objects oftenly. Ayan, yung mga sasabihin nyo ho, nasa dulo na lang ng dila ninyo, hindi nyo ho maalala. Or kadalasan ho, palagi na lang namin misplace yung mga object na kung saan ninyo nilagay, no? And your emotions are short. Ayan, medyo madali ho kayong mainis, no? Maiksi ho ang pasensya ninyo. And you wake up at 2 to 3 a.m. Kadalasan nagigising kayo sa ganyang oras kasi ho ang mga oras na to classic cortisol spike ho ito no? And ang chronic sleep death, your body is trying to compensate for it, no? Kaya kung abangan nyo, kung mayroon kayong isa o dalawa o tatlo dyan, try to check your sleep kung talaga bang enough ho yung nakukuha ninyong tulog. Bakit nga rin po ba tinatawag, Doc, na ang tulog ay underrated killer? Kasi mostly people, they fear cancer, stroke,
or heart attack. Pero alam niyo ho ba na isa sa pinakamalaking silent killer today is something that almost everyone ignore. At yan ho yung sleep death natin. At it is because hindi ho nararamdaman agad. Hindi ho obvious na early warning signs na yung nararamdaman ninyo. At ang tao ho, lagi nilang ninonormalize o rationalize na pagod lang sila. Also, doctors rarely ask about sleep. Pag nag-check up ho, bihira naman tinatanong namin yung okay ba ang tulog mo. No? And every illness worsens, of course, when you lack sleep. Ang sleep ho kasi, foundation yan ng lahat ng healing. Wala hong supplement, IV therapy, or medicines that can override chronic sleep death. May naalala nga rin lang ako, Dok, nabasa ko na parang mas madali ka nga daw pong mamamatay kapag kulang sa tulog kesa kulang sa kain. Oo, correct. Oo, no? Kasi nga ho, yung natin sabi nga basics siya ng lahat ng healing sa katawan. Ito ho yung magre-reset ng button. Reset button yun ho yan. Sa lahat ng function natin sa katawan, everything is affected. At ang pangit pa doon, hindi halata. So dahan-dahan lang ho siya, parang inaanay yung bahay o katawan. Well, wala ho kayong kaalam-alam. Oo. So ano nga po ba, Doc, in layman's term, yung sleep debt, no? Papaano natin maikukonsidera na may utang na tayo sa tulog kapag ba yung consistent na everyday, madaling araw ka na natutulog? Paano na lamang yung mga nasa call center, 'di ba? Or yung mga security guards, graveyard? Oo nga, no? Pag sinabi mong sleep death, accumulated ho yan, shortage of sleep. Hindi yung isang araw ka lang konti ang tulog, yun na. Hindi ho. Accumulated shortage of sleep over days, over weeks, or even years. Example ho, you need 7 to 8 hours per night, but you are sleeping only 4 to 5 hours. Akala mo kasi okay lang kasi sanay ka na and your body never forgets it. Ang katawan ho natin may memory. It keeps a record. So, every night that you sleep less, may natitira hong utang. At yung interest ho, nag-grow. And kung may kakilala kang laging pagod, kahit mahaba ang tulog, baka ho hindi na stress yan. Baka ho sleep death yan. And underrated killer. Ang sleep death ho means may utang ka sa tulog na hindi mo nababayaran. At pag tumagal ho, nagto-toxic build up ho yan sa brain. Mataas na BP, mataas na sugar, at pati immunity ho nawi-weaken. Kaya kung bigla ang stroke, heart attack, anxiety attack, hirap pumayat at memory loss, akala ho ng tao aging. But pero madalas ho, kakulangan ho talaga sa tulog, no? And kailangan ho we start fixing our sleep. At kung matagal ka na hong pagod, nagpapalpitate, mataas ang BP, low energy, kindly magpa-check up ho muna sa doktor. At may mga therapists ho na pwedeng tumulong na i-reset ang katawan. Remember ho, hindi lahat ng killer ay loud. Minsan ho, kulang lang talaga sa tulog. Alamin nga rin po natin, Doc, kung ano nga rin po ba yung mga organs na maaaring ma-damage kapag naging long-term itong utang natin sa tulog, Kasi karamihan nga po sa atin hindi na nakakakumpleto ng 8 oras na tulog. Alamin nga rin po natin, Doc, kung paano nga rin po ba makakatulong ang Dr. Irene Lim's Herbal Coffee para dyan. Maya-maya ating balikan. Meanwhile, Doc, ang ating hotline number and clinic address para sa mga interesado pong magpakonsulta, at kung meron pa nga rin daw po ba tayong promo para sa mga gusto pang humabol. Okay, so yung atin hong buy 2 plus 1, so open pa rin ho siya, and ma-free nyo ho dyan yung ating vector scan, and yung drip ho natin, kahit wala kayong check-up, magpa-drip ho kayo sa clinic at lalakas at gaganda po kayo dyan. Yung ating soap, IV anti-aging soap and IV whitening soap, so yan ho ang hahanapin ninyo sa Shopee. Naka 5 plus 1 pa rin po yan, free ang isa kada 5. So, magaling ho yan magbanat ng face at magpaputi. And of course, yung atin hong beauty set, Love Your Skin, LUVURSKIN. Napakagaling ho yan magtanggal ng impurities sa mukha. At kahit ilang araw nyo pa lang ho ina-apply, makikita nyo na ho ang difference. And ating hong coffee, Dr. Irene Lim's Herbal Coffee. So, wala hong tikim niyan na nagsabing hindi masarap, at yan ho ay
napakasustansya kasi ho yan ay blended with 15 powerful natural ingredients. Kaya ho, marami hong comorbidities ang nasa-settle nito sa iba-ibang pasyente araw-araw. And ayan, buy in bulk para ho mas maka-discount kayo at pwede nyong i-resell. So buy 10 boxes, discount of 50 pesos per box. Buy 20 boxes, discount of 90 pesos per box. And buy 30 boxes, discount of 100 pesos per box. And ayun ho, no? Pag bibili ho kayo ng isa lang, make it 2 dahilan sa ma-free nyo ho ang shipping. And of course, yung atin hong anti-diabetic and anti-obesity shot, once a week shot po para ibaba ang inyong sugar at para ho kayo ay pumayat. And yung mga elderly ho natin na ngayon pa lang ay hirap na hong lumakad, so ngayon pa lamang ho ay mag-treatment na kayo sa clinic. Huwag na hong hintayin na totally maging alagain at bedridden kayo, no? And yung mga ayaw ho ng opera, gallstone, kidney stone, and barado sa puso, meron ho tayong non-invasive procedure na gagaling ho kayo na hindi kayo ooperahan. And 2 days ago lang, meron na naman ho kaming gallstone na nailabas, no, na wala hong operation, no. So discover that, no, yung mga for operation dyan. And yung ano po, atin pong PRP, platelet-rich plasma, ayan, for cell repair, cell regeneration, and tissue healing. So yan po ay napakagaling sa mga damaged organ tulad ng CKD, dinadialysis, liver cirrhosis, Alzheimer's, Parkinson's, at yung may mga osteoporosis and osteoarthritis at diabetes. So at actually marami pa hong iba. And yung atin hong book, Unveiling the Truths of Diabetes. So gawin nyo na ho itong pangregalo sa inyong pamilya at mga kaibigan. Ito hong darating na Pasko. Also, yung soap po natin, gawin nyo rin yung pangregalo this Christmas para hindi na ho kayo nag-iisip ng kung ano-ano. Matutuwa ho ang inyong pagbibigyan. And yung social media ho, type nyo lang ang Doc Irene Lim, both sa YouTube, Facebook, Reels, and TikTok. And paki-like, share, and subscribe din po ang ating FB page. Ano ba talaga, Doc? Sa gustong magpakonsulta sa Unit 1101, 11th floor ho tayo ng Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati. Our hotline 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. I repeat, 8546-9412, 0922-875-2899, 0919-995-6168. Usapang sleep death, yan nga po ang ating babalikan maya-maya pagkatapos lamang po ng ilang paalala. Part ng ating discussion dito pa rin po sa programang Lunas Extension sa DZRH at RHTV. Kasama pa rin po natin Dr. Irene Lim at para nga po sa mga kakatune in rin lamang, pinag-uusapan po natin is sleep death. Kung sa pera, nagkakautang tayo, sa tulog rin pala, may pagkukulang tayo. Ngayon naman po, Doc, alamin nga po natin kung bakit nga po ba ito nakamamatay, Okay, so hindi natin akalain na ultimately it will lead to death, no? And ang sleep death ho kasi, it will not kill you overnight, but killing us softly ho yan, quietly, and in a way that people do not connect to sleep. No? Hindi nila akalain na konektado pala yun sa long time of kautangan nila sa pagtulog. Number one ho kasi, dinidestroy niya yung brain detox system. So yung brain pala natin may sarili hong detox system. May glymphatic system ho ito that is active only during sleep. Ayun. So gumagana ho yung glymphatic system na yun pagtulog lang. So makapaglilinis ho siya pagtulog lang tayo. So hindi ho na-activate yun pag gising tayo. So toxins remain in the brain pag hindi ho nakapag-detox yung ating brain at yung mga beta-amyloid accumulates. Yun ho ang meron sa may Alzheimer's And yung memory and focus nagda-drop and mood becomes unstable. So kaya ang tao hong kulang sa tulog nagiging irritable. Yes, mainitin ang ulo, konting
kibot Oo. lang, 'di ba, Dok? Kaya nagkakaroon rin ng mga road rage, karamihan dahil Yes. nga rin po sa kulang ang tulog. Tulog, oo. And mentally slow, nagiging slow ho kayo, no? At hina-hijack din daw ho noon yung ating hormones. Yung 1 hanggang 2 oras lang hong kakulangan ng tulog, tumataas na ho kasi yung ating cortisol, which is stress hormone. Nag-i-spike ho ang blood sugar at nawiwikan ho yung insulin sensitivity. So ang sleep death ho is a direct gateway sa diabetes, weight gain, and hormonal imbalance. Also, yung blood pressure ho, makakataas ho ng BP pag kulang kayo sa tulog. Ang resulta ho, arterial stiffness, and syempre higher risk of stroke and heart attack, no? At marami hong mysterious cases ng high BP na minsan di nila alam ang reason, yung pala kakulangan din ho sa pagtulog. And nakakaweaken ng immunity, yan ho ang root cause ng infection, slow wound healing, autoimmune flare-ups, chronic fatigue, cancer, risk elevation. Minsan ho, yung sugat nyo, ang tagal-tagal mag-heal, nagpa-check na kayo ng sugar, akala nyo may diabetes kayo, but hindi nyo ho na-examine yung tulog ninyo ang kakaunti, no? Mhm. So, nakaka-trigger din ho ito ng emotional instability. Mhm. Yan, yung pagiging anxious, easily depressed, and less resilient. Kaya ho ngayon, talagang exploding ho ang mga mental health cases dahil ho sa sobrang busy ng tao ngayon kumpara noon. No? So, the root cause, sleep, it becomes deadly talaga. Okay. Pero karamihan nga po ng mga kasama natin sa trabaho, kaibigan, Dok, kapag tinanong natin kumusta tulog mo, ilang oras, sasabihin niya mga 4 na oras pero okay lang, sanay naman na ako no? Pero yung ganun bang routine, Dok, na nakasanayan na ay may panganib na dulot nga rin po sa ating kalusugan kahit na sabihin nating nakaka-adapt naman yung katawan or yung tao? Actually, hindi ho nakaka-adapt, no? Nako-cover up lang or denial lang yung tao, Oo. no? Yung body ho never adapts to chronic sleep loss. Okay. You only get sicker at a slower rate. Pag kulang ho tayo sa tulog, ayan, real problem ho is papuntang diabetes, papuntang high blood, infertility, kasama dyan, obesity, anxiety, cancer, and dementia. So ang tao ho kasi tinitreat nila yung symptoms. You treat your diabetes, you treat your hypertension, but never did they address the root cause, which is sleep deficiency. Wherein, hindi rin ho kasi nila alam na ang pinakaugat ho pala noon is kakulangan sa tulog. Ano nga rin naman po ba yung mga organs na maaaring ma-damage sa long-term cause of sleep death? Ayun, medyo malalim yun, ano? Hindi ho natin akalain na may long-term damage sa ating mga organs ang kakulangan sa tulog, no? So, number 1 ho, nakaka-liver damage ho sa atin yan and metabolic rewiring. So, if-force niyo ho nito ang liver to work over time and in a high cortisol environment. Ang effect ho noon, magkakaroon ng fat accumulation sa liver, ayan, fatty liver, at nai-impaired ang detoxification ng enzymes, and yung bile flow ho natin nadi-disrupt. Kaya ang mga taong may fatty liver often unrecognized sleep death as a root cause. And ang kidney naman ho, they lose their nighttime reset. So normally ho, they regulate yung ating BP, electrolyte balance, and fluid volume. But ginagawa ho natin ito during sleep. Ayan na naman, no? Parang yung brain, detox natin during sleep. Ang kidney ho, ganun din. So, ire-regulate nitong BP at electrolytes at fluid during sleeping. O, pagkulang ho sa sleep, Papaano na? Oo, hindi niya rin marireset. So, hindi ho natin alam na may mga ganun pala na nangyayari lang pala pag tulog tayo, na hindi ho mangyayari pag gising tayo. And sa gut natin, nadidisrupt ho yung gut flora natin. Ito po yung mga good bacteria natin sa digestive system. Bumababa ho ang good bacteria, nagkakaroon tayo ng intestinal permeability. Yun ho bang microscopic pores, nakakalabas ho papuntang blood yung mga hindi naman dapat pumunta sa blood. Okay. And inflammation spreads. Ito ho yung tinatawag nating leaky gut, no? And syempre ho, maglilid yan sa food sensitivities, mag-allergy, poor ang absorption, tsaka mga food sensitivities. At ang sleep death can mimic
GERD, ulcer, gastritis, or acid reflux. But actually, circadian disruption ho, no? Maraming tao ang ganun, no? And also, yung atin hong hormone collapse sa reproductive. So, in both men and women, sleep controls the hormones needed for fertility. Yung hindi ho magkaanak, kailangan yung matulog ng marami, no? Nare-reduce ho ang testosterone ng kalalakihan, estrogen balance ng kababaihan, and progesterone stability. So, resulting into irregular ang period, severe ang PMS, low libido, infertility. Aside Pati ho pala sa erectile- stress. Yes, pati ho yung erectile dysfunction sa kalalakihan. Oo. No? Akala So, natin kailangan- stressed lang yung pasyente or yung tao, yung pala kulang nga rin pala sa tulog kung bakit nga rin po hindi pa rin po sila Hindi magka-baby. Yes, no. And heart muscle weakening sa puso ho, no. Nai-stiffen ho yung mga arteries. Kaya ho nagsasuffer yung ating heart muscle, causing arrhythmia, heart failure, risk of sudden cardiac death. So yung may mga sakit ho sa puso, kailangan yung matulog ng marami, no. So yung immune collapse and cancer risk. Syempre ho, during sleeping, yung atin hong mga natural killer cell, DNA, repair, antioxidant system, ayan ho lahat ay bumabagsak, no? And this is the reason why breast cancer risk increases with disrupted sleep. Tandaan niyo ho, lahat ng may cancer, may previous history ho yan ng prolonged sleep deficiency bago ho sila magka-cancer. Kasi ho yung chi level, inert energy, bumabagsak ho. No? Ayun, wag po natin baliwalain ang tulog, mahalaga nga po yan. Pero ano nga rin naman po ba, Doc, yung maitutulong ng Dr. Irene Lim's Herbal Coffee para tayo ay magkaroon ng adequate sleep? Okay. So, ang Dr. Irene Lim's Herbal Coffee ho kasi, yan, meron nga ho siyang 15 powerful natural ingredients na kung ang sleep death nakaka-lower ng energy. So, ang atin hong coffee, meron ho siyang L-carnitine and Garcinia cambogia na nagsusuporto ng energy production without overstimulating the nervous system. Nakaka-control din ho ito ng weight gain. Dahilan nga ho sa Garcinia and L-carnitine. So, ang benefit ho nito, you feel more energized during the day without caffeine crash, helping you stick to a healthier schedule. Again, yung tungkol ho sa stress and cortisol, meron ho siya kasing adaptogenic herb. So, nakaka-reduce ng stress hormone, nakaka-promote ng relaxation naturally, at nai-improve ho yung sleep onset. Pag-consume nyo ho in the morning, no? So, ugaliin ho ang morning opening ninyo, Dr. Irene Lim's Herbal Coffee. At meron din ho siyang antioxidative and cellular repair support. So, ito hong 15 herbal ingredients na to, plus marine collagen, plus glutathione, nakaka-neutralize ho ito ng free radicals, promote cellular repair, and support liver and kidney detox. So, ang benefit ho, yung katawan ninyo nakaka-recover faster from the damage caused by kakulangan sa tulog. And sa cognitive po, meron ho siyang Gotu Kola, green tea, and Ganoderma na nakaka-improve po ng brain circulation and nakaka-enhance ng memory, concentration, and emotional stability. So ano pa hong hahanapin nyo? You stay alert, calm, focus during the day, helping you maintain a proper sleep at night. Muli, Doc, para nga po sa mga interesado, mag-avail ng Dr. Irene Lim's Herbal Coffee. Saan nga daw po ba sila pwedeng makakuha nito? Okay, so open pa rin ho ang buy 2 plus 1, yung ating drip, kahit walang check-up, yung ating soap, po siya, 5 plus 1, IV anti-aging soap and IV whitening soap available sa Shopee. Yung ating home beauty set, Love Your Skin, also available in the Shopee. And Dr. Irene Lim's Herbal Coffee, again, open ho sa Shopee. And yung anti-diabetic and anti-obesity, once a week shot for diabetes and sa gusto hong pumayat, elderly, magpa-treatment na ho kayo sa amin. Huwag na hong hintayin na kayo ay maging alagain sa mga hirap na hong lumakan right now. Yung mga ayaw ho ng opera, gallstone, kidney stone, and barado ang puso. PRP para ho sa cell repair, cell regeneration, and tissue healing. And itong ating book, Unveiling the Truths of
diabetes. Gawin nyo na ho itong pangregalo sa inyong pamilya at kaibigan itong Pasko. And type Dr. Irene Lim sa YouTube, Facebook, Reels, and TikTok, and paki-like, share, and subscribe na rin ho ang FB page. Ano ba talaga, Doc? And tayo ho ay nasa Unit 1101, Clinica Medica 101, Centuria Medical Makati. Our hotline 8546 9412 0922-875-2899 0919-995-6168. I repeat, 8546-9412 0922-875-2899 0919-995-6168. Thank you so much, Dr. Irene Lim, and keep safe always. God bless po and good night. Sana makakuha rin po tayo ng 8 oras na tulog. Yes, no? So, lahat ho tayo dapat